Patuloy po na magkakaiba ang lumalabas na statement ng dalawang kampo. Ito po yung controversial na 1.4 billion project ng OWA para sa mga OFW, pero wala daw ho sa lugar at proseso. Sinabi po ni Secretary Leo Cacdac na Department of Migrant Workers na siyang chairman of the board na mali ang ginawa ni Ignacio, walang proseso. Sabi naman ni Arnel Ignacio na tinanggal na administrator, wala siyang pagkakamali at hindi daw siya kumita. Hindi daw niya ito pinagkakakitaan. Paano? Ito yung isa ho sa mga reaksyon pa rin at pahayag ni Secretary Cacdac na nagsagawa po at patuloy na ginagawa ang investigasyon tungkol dito. Sabi ko dyan ay, yun nga, sa at least 6 na aspeto, hindi dumaan sa Board of Trustees ng OWA yung land deal. Nagkaroon ng board meeting after nagkapirmahan ng absolute deed of sale at saka nalipat na ang titulo sa OWA. Ayun. Kaya kailangan lang mapaliwanag na ang requirement kasi ay prior to the acquisition of the property, dapat dumaan sa land, sa Board of Trustees. At may karampatang resolution or approval ng board yung proposed land acquisition. Ito kasi tapos na, itinago, linihim at inalabas nung actually hindi inilabas nalaman lang nung nagkaroon ng white paper ang mga empleyado ng OWA at hindi pa tungkol doon, tungkol pa doon sa taxes. Isa pang bagay yun. But may 6 na bagay na hindi dinaan sa board. Una yung proyekto mismo ng halfway house. Kung saan napayuhan sana yung dating administrador tungkol sa feasibility nito. Kasi ang plano ay para katulad nung sa pandemya, milyon nang dumating at pinarantin sa mga private sa hotels para sa comfort ng returning OFWs. Ang gusto ganun ang gawin, sabi ko, ay kung dumaan yung sa board na pag-aralan yung feasibility kasi mahirap magtayo ng ganun kalaking pasilidad ang gobyerno. Dapat sa private sector yun, eksperto ang private sector doon. Pangalawa, yung budget nito. Kasi inilipat yung purpose mula sa repatriation fund, inilipat sa pagbili ng lupa. Dapat dumaan uli sa board yun kasi ang budget dumadaan sa board. And then yung mismong bentahan, yung donasyon, kasi maliit na parsela din nun tapos napag-alaman, pagkatapos ng bentahan na may tenant pala doon. Yun, kailangan dumaan din sa board yun. At panghuli, kasama doon sa pagbili ay 52 condominium titles. At tinitignan pa ngayon pero dinemolish na kasi yung building so inaalam natin kung kasama doon yung 52 condominium titles pero yun din ay hindi dumaan sa board yung pag-demolish ng 52 condominium units na covered ng 52 condominium titles na kasama doon sa bentahan noong September 2024. Uling punto na lang dyan, bakit kailangan dumaan sa OWA Board of Trustees? Ang OWA Board of Trustees kasi ang pinakamataas na policy making at checks and balances na sangay na body sa OWA, mas mataas pa in terms of checks and balances, kailangan dumaan ng OWA administrator doon para malaman, pansigurado, kasi dalawang klase ng pondo inaalagaan ng OWA. Yung una, yung trust fund ng mga OFWs, hindi naman ito ang ginamit doon sa pagbili, pero yung pangalawang pondo, pera ng taong bayan, yung galing sa General Appropriations Act. So ang tindi, daming problema pala na kinakaharap ni Arnel Ignacio, ang sinibak na administrador ng OWA at iba pang sangkot yan. Madalit sabi, 6 na punto o 5 punto yung sinasabi ni Chairman at Secretary Leo Cacdac na hindi dumaan, hindi kinonsulta ang board. Lahat pala dadaan lahat sa board. Yung plano, yung pag-release ng pondo, at saka yung mga kondisyon ng pinada sa project. Ang masakit doon yung pera pala ay galing sa General Appropriation. So, tax money yan. Bawal yun. Ang tax money, ina-approve niya ng Kongreso at Senado yung yearly budget. Specific yung kung saan gagamitin mo. Pag yan nira-align mo, ginamit mo sa iba, anti-graft yun. So, doon pa lang. Mukhang hindi alam ni Arnel yun, delikado. Ito si Cacdac, abogado ito. At siyang chairman of the board, Department of Migrant Workers Secretary. So, lumalala.
kung ano man po ang naging pahayag ni Arnel Ignacio na aking naiparinig din sa inyo nung nakaraang araw sa kanyang press conference na sabi niya dumaan daw sa board, okay, wala daw siyang kinita, kapakanan daw ng OFW ang kanyang tiningnan. O tama naman, lahat ay kapakanan ng OFW, pero mayroong proseso. Pag hindi kasi dumaan sa board na mayroong authority para sa lahat ng project, ay talagang kaya lahat ng korporasyon o opisina ng gobyerno, pagka mayroong board, dapat dadaan sa board. Kasi yan ang policy. Yan ang board ang gagawa ng policy. At lahat ng gagawin ng general manager, president o administrator under ng board, dapat isasangguni na ayon sa mga board resolution at board approval. Huwag niyong ibabypass o ibabaliwala ang board kasi anti-graft yan. May problema kayo pag budget na pinag-uusapan. So ganoon, magkataliwas pa rin po ang statement ng mag-amo, dating mag-amo. Kasi under ng secretary ng DMW ang OWA administrator. So magkaibang magkaiba. Pero ito kaya ko po, walang personalan, issue lang po ito. Kaya natin pinapaliwanag kasi po pera ng bayan ang nagamit dito, mali. Dahil hindi dapat ginamit. Pangalawa, OFW dapat makikinabang. Pabor na sana inyo. Sa inyo ito, gagawa ng parang kondo o hotel, kung ano man, na temporaring tutulugan ng OFW pagka bumabalik galing sa abroad. Pero ang problema, may mali yung pagkakagawa, mali yung pamamaraan. So, nabibitin pa. Sa halip na makakatulong sa OFW, ngayon, naging controversial, hindi ho basta-basta matutuloy yan. Although na-transfer na, may titulo na daw, nasa pangalan na ng OWA. Pero mali yung sistema, kaya ho posibleng mabawi pa, hindi natin alam. Sayang. Ha? Pero huwag kayong mag-alalang OFW. Oras na kayo dumating at mayroong problema, mayroong mga hotel na babayaran ng gobyerno para inyong tulugan pansamantala. Kahit hindi matuloy itong project na ito, hindi po kayo pababayaan. Lahat ng overseas Filipino workers na dumating na alanganin sa oras o lugar na wala kung anong dahilan naging problema, pinauwi, ng maltrato at kung ano-anong problema nyo, o ng bakasyon, pero hindi ho kagad makauwi, meron kayong tutulugan. Kasi nagpo-provide po ang gobyerno ng pansamantalang mga hotel na titirahan ng mga balikbayan, overseas Filipino workers. Kaya itong balitang ito, hindi lang ho para sa OFW. Kasama dyan ang pamilya ng OFW. Kasi hindi kayo mag-aalala, mga taga-probinsya, malalayong probinsya, malalayong lugar na hindi ganong mag-travel ganong kadali. Meron kayong tutulugan dito at yung inyong pagsalubong, pagsundo ay magiging maayos din. So hindi po nagpapabaya ang gobyerno under President Marcos sa kapakanan ng OFW. Kaya lang kinakailangang ayusin nasa lugar ang paggamit ng pera ng bayan dahil mahalaga ang taxes, pera ng bayan ng mga Pilipino ay gamitin sa tama. At mukhang doon nagkamali si Arnel Ignacio at kanyang mga kasapakat diyan sa OWA, kaya sila tinanggal at posible pang maharap sa plunder o anumang mga kaso kasi 1.4 billion pesos ang pinag-uusapan dito. Malaki-laking pera yan. Please like and share, subscribe kung hindi pa sa ating mga channel.